Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Joey, isang OFW na nakabase dito sa Saudi Arabia. Office staff ako sa isang food processing company. Dati nakatira ako sa company villa, mga Pinoy din ang kasama ko sa aming villa. Ngunit Tito Makoy, talagang pag marami ang mga kasama mo, hindi may iwasang merong malikot ang kamay, mapagnanakawan ka ng gamit at pera. Kagaya ko, ilang beses akong nawala ng pera at nanakawan din ako ng isang cellphone sa loob mismo ng aming villa. Liban pa dyan, may mga pagkain akong inilalagay sa ref, bigla na lang itong nawawala. Hindi ko alam kung sino ang kumukuha at sino ang kumakain. Sa halip na makipag-away ako sa aking mga kasamahan, naisip ko na lang na maghanap ng tirahan sa labas ng villa. Total kasi Tito Makoy, meron naman akong housing allowance kung nanaisin kong tumira sa labas ng villa. Naghanap ako sa internet ng share a flat lang para mura ang pangrenta at makatipid. Maitabi na rin ang natitira sa aking housing allowance. Maswerte na meron akong nakitang nakapost na naghahanap talaga ng cashier sa flat. 2 kwarto ang flat, iisa lang ang nakatira rito. Kaya kailangan niya ng isa pang titira sa isang bakanting kwarto na magiging kahati niya para makatipid din sa renta. Tinawagan ko ang cellphone number na nakalagay sa post. Tinanong ko ang taong naghahanap ng cashier. Mga tanong na personal ang ibinato ko sa kanya. Nalaman ko na isang Lebanese, mahigit 40 na ang kanyang edad. Magaling mag-English kaya nagkaintindihan kami. Binisita ko kaagad ang flat. Okay sa akin, nagkasundo kami sa presyo at lumipat kaagad ako. Ilang araw matapos akong lumipat, napansin kong minsan Tito Makoy nakakailang lumabas ng sala ng flat. Kung ayaw kong humiga lang ng humiga sa aking tulugan. Kasi itong si Faisal, madalas nagpapahinga sa sala, nanonood ng TV, naninigarilyo, may kausap sa cellphone, kung ano-ano na lang ang kanyang ginagawa. Ngunit nakasuot lang ito ng brief at minsan naman boxer short lang. Tuloy Tito Makoy, maging kung gusto kong magluto sa kusina, naiilang talaga ako. Kasi nakatambay siyang nakasuot lang ng underwear. Bukol na bukol pa naman ang harapan. Alam niyo po, kahit di mo tingnan, talagang mapapansin mo dahil nga sa malaking tao itong si Faisal. Napansin ni Faisal na naiilang ako sa ganoon. Kaya siya na rin mismo ang nagsabi sa akin na huwag akong mag-aalangan kasi ganyan talaga siya. Laging walang t-shirt pag nasa bahay. Lalong-lalo na ngayon dito sa Saudi Arabia na nasanay siyang mag-isa sa bahay. Summer noon, mainit masyado ang panahon, mataas ang temperatura dito sa Saudi Arabia. Pag uwi ko, pagkatapos kong magpalit ng damit pambahay, lumabas kaagad ako para magluto ng hapunan. Mainit Tito Makoy kaya nakashort lang ako, walang t-shirt. Dumating itong si Faisal galing din sa trabaho. Gaya ng kanyang nakagawian, tumatambay sa sala na naka-boxer short lang. Tumatawa itong si Faisal sa akin kasi raw, sa wakas, nahawa na niya ako. Ako naman Tito Makoy, napatawa rin. Dito na nag-umpisa na maging komportable kaming dalawa na nag-uusap sa sala, pareho walang suot na pantaas. Naging normal na sa amin ito. Lalo kaming naging palagay sa isa't isa. Si Faisal nga pala, isang Muslim, ngunit sa Catholic school siya nagtapos ng college sa Beirut. Kaya pala sa tingin ko malawak at bukas ang kanyang kaisipan. Hiwalay siya sa asawa, meron silang 2 anak, ito ang kanyang sinusuportahan. Isang hapon muli nakatambay ako sa sala, gaya ng dati, nakashort lang, dumating itong si Faisal. Ilang sandali lang lumabas siya buhat sa kanyang silid at gaya ng kanyang nakagawian araw-araw, naka-boxer short lang. Baliwala na ito sa akin ngayon Tito Makoy. Umupo siya sa sofa,
Tabing-tabi sa akin Tito Makoy ang kanyang pagkakaupo. Ako naman nagulat ng kaunti kaya napausog talaga ako ng kaunti. Ngumiti sa akin itong si Faisal. Nagtatanong siya kung bakit raw parang merong tumabi sa akin na kalaban. Napangiti lang ako sa kanyang pagtatanong. Nagpatuloy kami sa aming pagkikwentuhan kung ano-ano na lang. Marami siyang tanong tungkol sa Pilipinas. At Tito Makoy, sa haba ng aming kwentuhan, bigla na lang siyang umakbay sa akin. Ang bigat ng kanyang braso palibhasa, malaking tao ito, malaki ang kanyang braso. Ako naman Tito Makoy dahil nga sa meron akong karanasan talaga sa kapareho lalaki, pinabayaan ko lang siya. Alam niyo po kasi, open ako, open sa lalaki ngunit hindi ako yung tipong naghahanap talaga ng tutuhanan, naghahanap ng makakapareha. Ang ginawa ko na lang sa pag-akbay na iyon sa akin ni Faisal, tinuon ko ang aking paningin sa football match na pinapanood namin sa TV. Bigla na lang kinabig niya ako ng marahan, tuloy napasanday ang ulo ko sa kanyang dibdib. Alam niyo kasi Tito Makoy, malaki at matangkad itong si Faisal. Sa tingin ko ang kanyang height ay 6'2", kasi matangkad na matangkad ito. Pagkatapos nagsalita siya sa akin. Ang linis daw pala ng katawan ko, makinis, wala ni isang hibla ng buhok. Tuloy Tito Makoy, napatingin ako sa kanya habang nagsasalita siyang pinupuri niya ang katawan ko. Hindi ako umiimik pa rin. Kay bilis ng mga pangyayari, isang matamis na pagpaparamdam ng damdamin ang nagawa naming dalawa. Habang nagpapahinga kami sa aking tulugan, pinuri ko siya sa kanyang magaling na performance. Kasi Tito Makoy, kahit sinong lalaking lalaki kung ganoon ang panunuyong ibibigay sa'yo, talagang bibigay rin. Kahit pa sabihin nating barakong barako. Natutuwa raw siya na hindi ako pumalag sa kanyang unang hakbang na ginawa. Dumating ang pandemic, nag-lockdown dito sa Saudi Arabia. Pareho kami hindi isinama ng aming mga kumpanya na bigyan ng pass para makalabas sa bahay at makapasok sa trabaho. Kaya pareho kami nakakulong lang sa bahay. Kung meron kaming bibiling kailangan namin gaya ng pagkain, nagpapadeliver lang kami. At alam niyo Tito Makoy, dahil nga sa nakakulong kaming dalawa sa bahay, maghapon at magdamag, walang magawa. Kaya naman mayat maya, landian ng landian. Kaya naman ako Tito Makoy talagang walang mapagsidlan ang aking kasiyahang nararamdaman. Ano pa ba ang hahanapin ko? Meron akong kasama, maligaya kami araw at gabi. Hanggang ngayon Tito Makoy, magkasama pa rin kami ni Faisal sa iisang flat at pareho kami masaya sa estado ng aming relasyon. Ako naman pakiramdam ko, swerteng-swerte ako sa kanya kasi Tito Makoy, imagine niyo na lang, Lebanese ang asawa ko. Imported product, hindi made in the Philippines. Ngunit para hindi halata sa mga katrabaho ko at mga kaibigan, nakakapunta sila sa flat namin. Kapag may bisita akong kaibigan o kaya katrabaho, itong si Faisal hindi gaanong naglalalabas ng kanyang silid. Hindi kami gaanong nagpapansinan. Ganoon din ako Tito Makoy, kung merong mga bisita itong si Faisal, hindi kami gaanong nagpapansinan at hindi rin ako naglalalabas sa aking silid. Ngunit sa panig ni Faisal, bibihira lang ang meron siyang bisita kasi alam niyo na po, hindi sila katulad natin na normal ang pagbisita at pakikitambay ng mga kaibigan sa ibang bahay. Liban dyan, tuloy-tuloy din ako sa aking workout para mapanatili kong maskulado ang aking katawan. Maswerte kami ni Faisal. Pinagtagpo sa isang bahay. Alam niyo po Tito Makoy, parang hindi ako makapaniwala na naganap at nagaganap ito sa amin hanggang ngayon. Noong taon nga pa lang 2023, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Isinama ko si Faisal kaya nakarating na siya dyan sa atin. Alam niyo na po Tito Makoy, siyempre katrabaho ko at kaibigan ang pakilala ko sa kanya
sa pamilya namin. Nagustuhan ni Faisal ang Pilipinas at gusto niyang muling bumalik dyan at magbakasyon. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, hindi ko alam kung hanggang kailan kami tatagal sa aming relasyon. Ngunit pareho namin hindi ito iniisip sa kasalukuyan. Ang mahalaga ay masaya kami ngayon. Si Faisal na rin ang dahilan kaya wala pa sa isip ko ang tumigil na sa pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Siyempre naman, kasama ko ang mahal ko. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po mapili nyo at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Joey. Maraming salamat, Joey, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, wala naman akong pwedeng i-advise kasi wala naman akong nakikitang problema at wala akong nakikitang anumang bagay na kinakailangan mo ng yung guidance. Kasi maganda nga ang takbo ng inyong relasyon at ito pa lang si Faisal, hiwalay na rin sa asawa. Tanging ingat lang dyan at tama yan, i-maintain nyo nga pala ang hindi pagpapahalata na mayroon kayong relasyon. Tama yan na nananatili o pinapanatili mo ang pagiging malalaki ng braso mo sa katawan para hindi halata na kayong dalawa, pareho lalaki, ay may relasyon. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, first time na nagpapa-shoutout sa atin ang ating kasamahan dyan sa United Arab Emirates, si Anjo Deodor 8489. Maraming salamat, Anjo Deodor, sa pakikinig at sa iyong suporta. At i-shoutout na rin natin ang ating mga kababayan dyan sa United Arab Emirates. Again, Anjo Deodor 8489. Maraming salamat. At ito po, isa pa ring first time na nagpapa-shoutout sa atin, si Troy Manggibin 8459 ng Tampa, Florida, United States. Ang sabi niya sa akin, pa-shoutout naman po next time. Kaya shoutout sa iyo, Troy Manggibin 8459 ng Tampa, Florida, United States. At sa ating mga kababayan dyan sa US, maraming salamat po sa inyong suporta. Alam nyo po, tiningnan ko nung isang araw ang analytics nitong ating channel. Ang number 1 syempre dito sa Pilipinas, sumunod sa Pilipinas ang Saudi Arabia, at pangatlo ang United States, pang-apat ang Canada. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy na suportang ibinibigay ng ating mga kababayan dyan sa first 4 na bansa na aking nabanggit. At sa inyo pong lahat, saan mang sulok kayo ng mundo, saang bansa man kayo, maraming salamat sa inyong suporta at ingat lang po palagi. Ang nagpapa-shoutout muli si Adon Vlogs sa 4695. At shoutout din kay JP Chulipa. Ang sabi sa akin ni JP, kung pwede raw lumipat na lang ako ng Spotify. Medyo pwede siguro, ngunit sa kasalukuyan medyo mahihirapan pa tayo kasi sabi ko na nga, meron akong regular na trabaho. Kaya minsan, pasensya na po kayong lahat, minsan natatagalan ako ng ilang araw bago makapag-upload muli ng bagong kwento. Yan ay dahil nga sa meron tayong trabaho. Ngayon, ang ating 5 hinahanapan ng forever. Shout out kay Faustino Fabro, Paulo Laison, Dominador Patawaran, Alvin Kalalang at kay Robert Merapuente. Sana makatagpo rin kayo ng forever kagaya ni Joey. Mga kaibigan, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa tuloy-tuloy na ating pagsasama-sama dito sa ating channel. Mabuhay po kayo at ingat palagi. God bless.